Ay, tayo naman ay malamig ngayon. Pasuyo na uli, pakitayo uli kayo para pawisan ng kaunti. Ating tunghan ang Bible. Sabi ng Bible, John 14 verse 6, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Tayo po yumuko at tumikit, tayo po manalangin, Panginoon Diyos, pakipagpala po rin mong salita sa makapangyarihan at makatotohanan ng pagkilos ng Banal Espiritu at pagdalisay ng aming mga puso sa lahat ng aming mga karumihan. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay. Ating pag-usapan about Jesus at kanyang inangkin. Ano ho? Kanyang diniklara, kanyang kinilaim sa kanyang sarili na siya ang daan. I am the way. I am the way. Yon. Pag sinabing way, sa Tagalog ay daan o paraan. Alam niyo ba, mga minamahal, ang usaping ito ay meron siyang pinararating sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga kausap noon. Ang kausap ko niya noon, kanyang mga alagad. At sagyahang ipinasulat ito ng Panginoon dahil ang layunin ng Panginoong Jesus ay hindi ang makaalam lang nito ay yung panahon niya. Ano ha? Kaya ho ang Bible nasulat, ang layunin ay hindi lang para ang makaalam nito yung panahon noon. Layunin ng Diyos ng lahat na nasulat nito ay hindi lang yun ang makaalam yung mga naroon, kundi pati sa panahon natin. Upang malaman ng lahat na si Jesus ang daan. Amen o ba? Kasi nakalulong ko to ay hindi siya kilala ng marami. At sa kabila ng siya nagpakilala na, ay hindi pa rin siya matanggap na siya ang daan. Are you with me? Ngayon, para maintindihan natin, ano ba yung salitang siya ang daan? Okay, pakinggan niyo po ito. Dahil ito hindi hubas na salita. Ito'y napakahalagang salita. Bakit? Doon pa sa halamanan ng Eden, naganap ang pagkakasala ng tao. Ano ho? Mas nakinig ang tao sa dyablo kaysa sa salita ng Diyos. At ang kasalanan na nagawa ni Adan at ni Eva ay silang naging sanhi, o ito yung naging sanhi, para sila'y palayasin sa paraiso, ang halamanan ng Eden. Alam niyo ba ang halamanan ng Eden? Noon, walang damit ang mga tao, ang sarap ng buhay. Hindi kikita yung mga Adidas na yan, yung mga Lacoste na yan, hindi yan kikita kung hindi nagkasala ang tao. Bakit? Walang mali siya. Pwede naman ang taong dumami kahit hindi nagdadamit. Bakit? Wala nga mali siya eh. Inosente. Hindi nagtatawanan, hindi bastos, etc. Bakit? Nung pumasok lang naman ang kasalanan, naging bastos ang tao. Kasi pagpasok ng kasalanan, nawala na ang kabanalan. Eh ngayon may damit na bastos pa rin. Tama? Are you listening? So, yung idea, I am the way, dapat maintindihan natin ito. Dahil wala itong kasing halaga. Bakit? Noong ang tayo magkasala, pinalayas ng Diyos ang tao sa halamanan ng Eden. Ibig sabihin, mga kapatid, ang makasalanan hindi bagay sa langit. At ang mapapansin po natin, nung sila'y palayasin sa halamanan ng Eden, binantayan ito ng kirubin. Kirubin nga ba yan? Na may tabak upang ang tao'y hindi makabalik doon. Actually, mga kapatid, hanggang ngayon, pinag-aaralan ng mga theologian, missing yung lugar mismo ng paradise, yung Eden. May binanggit na Euphrates, yung mga ilog doon, pero hindi nila matrace yung exact location ng Eden. Why? Para talaga ang makasalanan ay hindi makapasok doon. Bukod sa hindi makita yung exact location ng Eden, binantayan pa yon. Bakit?
may diablo eh. Ang Satanas, spirit yan eh. Pwede yung makialam. Kaya pinabantayan nyo ng Diyos. Ang pinadidiin lang natin dito, mga kapatid, walang taong papasok sa Eden, sa paraiso. At kung yung babasahin ng Revelation, yung Eden na yan, nasa langit. Ibig sabihin, walang makasalanang pupunta talaga sa langit. Pero mga kapatid, nung matapos na sila'y magkasala, inihula na ang sabi, ang binhi ng babae ni Adan at ni Eva ay siyang dudurog sa ahas, sa ulo ng ahas na tumukso sa kanila para sila magkasala. Pero yung ahas naman ito ang tutuklaw sa sakong ng binhi ni Eva. Ito'y propesya na talagang mula kay Eva hanggang kay Maria, magkakatawang tao si Kristo. Na siya'y tutukay ng ahas sa sakong, ang ibig sabihin, ito'y maghihirap doon sa krus ng Kalbaryo para mamatay. Pero yung kamatayan ni Kristo, yun ang dudurog ng ulo ng ahas para mawala ang sumpa. Kaya nga, nung panahon nagkasala si Adan at si Eva, inyong mapapansin, sila ay nagdamit ng igos. Sapagkat ang kasalanan ay nakakahiya, kaya dapat takluban. Pero hindi tinanggap ng Diyos. Ang ginawa ng Diyos, siya'y nagpatay ng hayop at yung balat ang itinaklob. Yun ay hula pa rin na si Kristo ang hayop na papatayin. Siya yung kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ngayon, walang pupunta sa langit, pero pinaaninag na, ipinakita na yung paraan para makapasok ulit sa Eden. Ang pinapahiwatig na paraan ay tupang mamamatay. Kaya sabi ng John 1:29, ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa libutan. Ngayon, noon pa ipinakita na, mga kapatid, nang magkasala ang tao, hindi tinanggap ng Diyos ang paraan ng pagtataklob ng tao ng igos. Hindi niya tinanggap. Bakit? Iisa ang daan na tinuturo ng Bible. Kahit noong pang Old Testament. Are you with me? Kaya yung paraan na itinuro ng Diyos, hindi yung igos. Alam mo sa panahon ito, hindi relihiyon, hindi bautismo, hindi binyag. Sabi ni Jesus, I am the way. Kaya mali ka ng iyong paniniwala kapag ang pinipilit mo yung igos. Amen? Mali ang paniniwala mo pag papuntang langit kapag ang pinipilit mo yung binyag, relihiyon, bautismo, pagpapakabait, relihiyon, at 10 utos. Kahit doon pa man, ipinaaninag na ang dudurog sa ulo ng ahas na nagpabagsak kay Adan kay Eva ay yung Kristo na tinitipuhan ng balat ng hayop. Kaya sabi ni Jesus, I am the way. Hindi sinabing, you are the way. Hindi sinabing, religion is the way. Baptism is the way. Binyag is the way. Ang sabi ni Jesus, I am the way. Hindi sinabi ni Jesus, I am one of the ways. Pag sinabing, I am the way, isa yun. Amen? Oh, bakit? Bakit pumasok sa eksena yan? Kasi nung magkasala ang tao, naputol na ang relasyon ng Diyos at tao. Kaya nga pinalayas na sa Eden eh. Tingnan niyo, Isaiah 59 verse 2. Naalala ko lang. Isaiah 59 verse 2. Tingnan niyo po. Kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos. At ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Lahat ng makasalanan ay hiwalay. Kung baka ito yung langit, ito yung dagat, ito yung lupa, merong nakahang, kailangan ng hagdan, ng ladder. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ni Jesus. Are you listening? Mali ka ng paniniwala mo
kung may pinagpipilitan kang ibang daan at hindi si Jesus. Inangkin ni Jesus, I am the way. Basahin natin sa Tagalog. Tingnan niyo po. Basahin. Hindi, ayan. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan, at ang buhay, at ang katotohanan, at ang buhay, sino man ay di makaparuroon sa Ama, kundi sa magitan ko. So, unang punto natin mga kapatid. Pag sinabi ni Jesus, I am the way, siya lang yon. At pag sinabing I am, mga kapatid, hindi yon bagay. Persona yon. Tama? So, ang daan para sa kaligtasan ay hindi bagay. Kaya hindi tayo niniwala na ikay magpabinyag, magpabautismo para maligtas. Hindi kinakailangan sumunod sa 10 utos para maligtas. Bakit? Hindi persona yan. Ang way ay I am. Are you with me? Ayan. Pag sinabing I am the way, binigtas sabi, sino man ay di makaparuroon sa Ama, kundi sa magitan ko. Nasaan ba ang Ama? Ay, merong awiting. Talata naman yun Ama namin na nasa langit ka. Ama namin na nasa langit ka. Ibig sabihin, ang Ama nasa langit. Ngayon sabi ni Jesus, ako ang daan. Sino man ay di makaparuroon sa Ama. Ibig sabihin, walang makapupunta sa Ama sa langit. Kundi sa magitan ko. So, pag sinabing I am the way to heaven. Way to heaven. Para maintindihan natin yung context, tingnan niyo po, simulan natin sa verse 1. Tingnan niyo po, verse 1. Huwag magulumihanan ng inyong puso. Bakit? Sa pagkakataong ito yung mga huling dako na ng buhay ni Kristo sa pagiging tao. Kasi siya yung nagkatawang tao para tayo matubos sa ating kasalanan. At alam niya na malapit na kanyang panahon ngayon, alam niya pagpanaw niya malulungkot ang mga alagad. Pero sabi niya, huwag maglumihanan ng inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Ano ibig sabihin? Huwag kang maniniwala sa ibang daan. Ako lang ang daan, papunta sa Ama. Hindi pwedeng sigurista ang tao Akala nila, pagiging sigurista nila, lalong naging siguro. Alam mo, ang tunay na sigurista, doon ka sa tama pumunta. Ano ibig sabihin sigurista? Ako may naniniwala kay Jesus, pero magaling nang maniwala rin sa bautismo. Magaling nang maniwala rin kay Mary. Para nakakasiguro yung lahat, mali ka. Dahil para kayo makasiguro, huwag mong dadagdagan. Isa lang ang sinasabi. Hindi sinabi ni Jesus, isa ako sa mga paraan. Ang sabi niya, ako lang. I am the way. So, wag mong dadagdagan. Hindi ka makakasiguro pag dinagdagan mo. Lalo ka naligaw. Iisa nga'y nalito ka pa, ay di lalo kong dadamihan mo. Amen? Isa lang sabi na Jesus, I am the way. So, hindi Baptist, hindi Catholic, hindi Sabatista, hindi born again, hindi Mormon, hindi dating daan, hindi Iglesia ni Cristo. Sabi ni Jesus, ako ang daan. Ay, wag kang magsasama. Sabi ni ako, may sasamahan. Hindi man adobo yan. Hindi makakaluto ka ng adobo kung sibuyas lang. Kung bawang lang, kung toyo lang. Hindi ang pagpunta ng langit ay adobo. Na kinakailangan ng maraming Ricardo. Bakit? Ang lunas sa kasalanan ay si Jesus lamang. Tuloy natin ang talata. Verse 2. Sa bahay ng aking Ama, wow, ay maraming tahanan. In fact, sa English yan, many mansions, not just tahanan. Kundi gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paruroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Sino ipaghahanda? Yung nananampalataya sa mga anak na kanyang iiwanang pansamantala dahil siya pupunta sa langit para ipaghanda ng lugar ang kanyang mga anak. Ang kanyang mga anak, inanampalataya, kanina nanampalataya sa iisang daan. Don't expect heaven kung ang dami mong daan. Dahil ang pinaghahandaan lang ng Diyos ay nananampalataya sa isang daan.
Are you with me? Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan, kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y parurun upang ipaghanda kayo ng daong kalalagyan. Verse 3. At kung ako'y pumaroon at kayo may paghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako. Malapit na po yan. Kaya ang dami namang mga dilubyo nangyayari. Kala mo California, lawak, sinunog. Alam mo, ipinamumukha lang sa tao. Pag nagkukumahog ka lang sa lupa, ipahihiya ka lang ng Panginoon. Bakit? Apoy lang katapat yan, wala na. Ang iyong pag-igihin ay Panginoon. Hindi masama material na bagay, pero mas unahin mo ang spiritual na bagay. At kung magkakaiparuron kayo at ipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Verse 4. At kung saan ako paroroon, ay nalalaman nyo ang daan. Okay, make pa kayo mali-mali din. Verse 5. Sinabi sa kanya ni Tomas. Yung si Tomas talaga, may problema yan eh. Ano? Sabi ni Tomas, Panginoon, hindi namin nalalaman kung saan ka paroroon. Paano nga malalaman namin ang daan? Ibig sabihin, pinakita yung langit. Ano? Sabi ng Panginoon, ina-assume na ni Christ na alam ninyo ang daan. Ay sabi ni Tomas, hindi nga namin alam kung saan pupunta. Yung pag namang daan. Huwag kayong papangalan ng Tomas, ang yung anak. Maganda yung sausawa ng lechon, pero pagka... Ngayon, nasabi ni Jesus, kaya dumating yung verse 6. So, pinag-uusapan ay langit. Tama? Yung ipinangako ni Kristo. Pero nalito yung si Tomas, ano ang daan? Sabi ni Jesus, ako ang daan. Kung gusto mong pumunta ng langit, hindi si Eloy ang daan. Hindi Pope ang daan. Hindi si Kibuloy ang daan. Hindi si Soriano ang daan. Hindi si Manalo ang daan. Hindi si Ellen G. White ang daan. Hindi si Moroni ang daan. Hindi si Muhammad ang daan. Ang sabi ni Jesus, I am the way. Amen? Is that clear? Pero paano masasabing ikaw nasa daan? Balikan natin ang verse 1. Verse 1. Ano sabi ng verse 1? Huwag maglumihanan ng inyong puso. Magsampalataya kayo sa Diyos, ang Diyos ay nasa langit. Magsampalataya din naman kayo sa akin. Bakit? Ako nga ang daan papunta sa Diyos. So, paano ka dadaan? Ay di manampalataya ka kay Jesus. Malinaw ba? Gusto niyo ba pumunta ng langit? Gusto niyo bang matiyak na kayo yung pinaghandaan ng palasyo, yung mansion? You must believe that Christ the only way. Okay, not only way to heaven, pag sinabing I am the way, ay hindi lang nagsasalitang siya way to heaven. Bakit ito naging way? Bakit si Kristo yung way to heaven? Alam niyo po, maunawaan natin yan sa verse 7 hanggang 11. Tingnan niyo po. Dahil si Tomas ipakimali-mali ng verse 5, hindi nga namin alam kung saan ka pupunta eh. Ay yung pag naman daan. Sinabi ni Jesus, ako yung daan. Kung ako'y nangakilala ninyo, ay mga kikilala ninyo ang aking Ama. Buhat ngayon sa inyong mga kikilala, sa inyong nakita. Anong pinaapaanay ni Kristo? Kung ako'y nangakilala ninyo, ay mga kikilala ninyo ang aking Ama. Ibig sabihin, ang tamang pagkaunawa sa Ama ay nakasalalay kung sa tamang pagkaunawa sa anak. Mali ang kinikilala mong Diyos Ama kung mali ang kinikilala mong anak. Buhat ngayon, sa inyong makikilala at sa inyong nakita. Bakit? Ang nakakita sa anak ay para na rin nakakita sa Ama. Bakit? Ang Ama at ang anak ay iisa. Kapag ito'y hindi mo natanggap na katotohanan, may Diyos Ama ka rin, kaso lang maling Ama. Ayan, bakit ko dinidindihan? Sabi ni Jesus, I am the way. Not only way to heaven, verse 8. Tingnan po natin ang verse 8. Sinabi sa kanya ni Felipe, Felipe naman, ang umiksena, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at sukat na ito sa amin. Ano sagot ng Panginoon? Sinabi sa kanya ni Jesus,
Malao ng panoy ako'y kasama niyo o inyong kasama at hindi mo ako nakikilala. Filipe, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Aba, may kausap na naman akong INC isang araw. Inangkin ba ni Jesus na siya Diyos? Ano ang ibig sabihin ng ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama? Tama? Ibig sabihin, kung ano ang Ama, yun din siya. Alam niyo kung bakit siya ang I am the way? Kasi siya yung kaisa ng Ama. Siya yung kapantay ng Ama. Alam mo mga kapatid ha, ganito ha. Kaya walang ibang pwede kasi walang katulad ng Ama. Naiintindihan niyo ba yan? Tayo lahat makasalanan. Lahat tayo makasalanan. At walang sino man sa ating kayang gayahin ang kabanalan ng Diyos. Walang taong kayang maging kasing banal ng Diyos. Kaya kinakailangan natin ng tao na kasing banal ng Diyos. Yun ay Diyos na nagkatawang tao. Kaya I am the way. Bakit? Siya lang yung pwedeng magbigay ng kasakdalang meron ng Ama na tao. Na sino man ay hindi pwedeng magbigay. Kaya ang nakakita sa anak, Ama, sa anak ay nakikita sa Ama. Bakit? Siya yung taong nire-represent ng hinihingi ng kabanalan ng Ama na sakdal. Bakit? Siya'y Diyos na nagkatawang tao. Kaya siya lang ang daan. Bakit? Walang taong kasing banal ng Diyos. At walang babangong tao na magiging kasing banal ng Diyos. Are you listening? Sinabi sa kanya ni Jesus, okay, verse 10. Tuloy natin ang verse 10. Hindi ka baga nananampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo'y hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa. Verse 11. Magsisampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. O kung di kayo magsampalataya kayo sa akin dahil sa aking mga gawa rin. Ibig sabihin mga kapatid, bakit sinabi ni Jesus, I am the way? Ano ibig sabihin? Way to heaven. Then, why? Work that satisfied Father's holiness. Ito yung dahilan. Siya ang daan. Bakit? Siya lamang ang gumawa na nakasapat sa hinihinging kabanalan ng Ama. Bakit? Siya lang yung taong walang kasalanan. Bakit? Siya'y taong walang kasalanan na nagkatawang tao. Na siya, sa pagiging Diyos ng katawang tao, ay merong kaisang esensya ng Ama. Kaya hindi pwede ang Pope maging tagapagligtas. Hindi pwede maging Vicar of Christ. Bakit? Makasalanan din yan. Tao yan. Ang kailangan nating tao ay nagkatawang tao, hindi lehitimong taong tao. Lahat ng tao ay nabahira ng kasalanan. Lahat ng tao ay nagmana ng kasalanan. Pero si Jesus Christ lang ang taong hindi nagkasala ni nabahiran man ng kasalanan. Kaya ngayon siya yung tipo ng kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan man sa libutan. Nag-aalis ng kasalanan sa libutan. Bakit? Ba't siya nag-aalis? Kasi walang aalisin sa Kanya. Kaya siya'y makapag-aalis ng kasalanan natin dahil siya'y walang aalisin sa Kanya. Bakit? Wala siyang kasalanan. Kaya walang pwedeng taong maging tagapagligtas. Bakit? Lahat ng tao'y may aalisin. Lahat ng tao'y nangangailangan ng kapatawaran, hindi magpapatawad. Bago ka magpatawad ng tama, dapat napatawad ka muna. Naiintindihan niyo ba yon? Bagay, alam niyo, pwedeng maintindihan nyo yan. Alam nyo, ang apostasiya, ibig sabihin ng apostasiya, naintindihan ng tama, pero ayaw pa rin sa tama. Ang tunay na ligtas, binigyan ng bagong puso. Yung naintindihang tama, natatanggap ng maluwag. Are you with me? Sana kayo ay kabilang doon. Sasabihin ko ng binabatikos ko ang maling paniniwala. Bakit? Si Jesus mismo ang bumatikos. Ako ang daan. Therefore, kung siya, hindi si Maria. Kung sinabi ni Jesus, ako ang daan, therefore, hindi ang iglesia. Kung sinabi ni Jesus, ako ang daan, therefore, hindi binyag. Kung sinabi ni Jesus, ako ang daan, therefore, hindi bautismo. Kung sinabi ni Jesus, ako ang daan, therefore, hindi ang kautusan.
At bakit siya ang daan? Kasi siya lang yung pwedeng matanggap ng Ama para sa atin. Bakit? Siya lang ang kinalulugdan ng Diyos. Tingnan niyo po, Matthew chapter 3 verse 17. Matthew chapter 3 verse 17. Bago ko patulan yung ibang talata. At narito ang isang tinig na mula sa mga langit. Mga langit, therefore hindi isa langit. Clouds of heaven, permanent heaven, God's home. Tatlo ang clouds ng langit sa Bible. Isang may alapaap, yung alapaap, at yung nilalagyan ng mga planet, and then yung tahanan mismo ng Diyos na pupuntahan ng mga dumaan kay Jesus. Mga kapatid, huwag kang dumaan sa baptist dahil maraming baptist na hindi pa din saved. Ang tagapagligtas si Jesus bago ka magbaptist. At narito, ang isang tinig na mula sa mga langit, na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak. Sino yun? Si Jesus, na binautismuhan. Na siya kong lubos na kinalulugdan. Walang lubos na kinalulugdan ng Ama. Bakit? Sa mga tao. Kundi si Jesus lang. Bakit? Siya lang yung taong walang kasalanan. Bakit siya walang kasalanan? Siya ay hindi lehitimong tao. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Inihula na yan. Pagkatapos na magkasala si Adan sa Eva, nireject ng Diyos yung pagtataklob ni Adan at Eva ng dahon ng igos. Hindi yun ang paraan. Ang kailangan, may pataying hayop. Na ang kanyang dugo ay titigis. Kaya nga sa kanyang dugo, tayo napapatawad sa ating mga kasalanan. At liban na lang sa pagkabuhos ng dugo, ay walang kapatawaran. Are you with me? Maliwanag ho ba? Maliwanag ho bang natatanggap? Abay sa amin ng turo hindi gayon. Ay, di yung alamin. May gayon nga. Kaya nga ang halaga ng kayo nagbabasa ng Bible. Amen? Okay. Tingnan pa natin. Siguro lampasan ko na yung ibang talata. Sa Isaiah 35 verse 8. Tingnan niyo po. Para makatulong ito sa atin. Isaiah 35 verse 8. At magkakaroon doon ng isang lansangan at ng isang daan. At tatawagin ang daan ng kabanalan. Tingnan ha, daan ng kabanalan. Wala hong personang banal, liban na lang sa Panginoong Hesus. Sabi ko sa inyo, bakit si Jesus? Bakit sinabi ni Jesus, I am the way? Kasi ang nakakita sa akin, nakakita sa Ama. Lahat ng kanyang ginagawa, kung anong ginagawa ng Ama, bakit? Sila'y magkasing isang kalikasan. Kaya ibig sabihin, kung ang Ama ay banal, gayon din kabanal ang anak. Salamat, merong Diyos na naging tao, naging banal. Para yung hinihingi ng Ama na hindi natin kaya ibigay bilang makasalanan, na ibigay ng Panginoong Hesus. Kaya siya ang the way. Sasampalatayanan na lang. Are you with me? Tama. Ang marumi ay hindi daraan doon. Yan. Kaya nakakatakot yung ayaw kay Jesus. Ayaw magsisi nun. Kasi si Jesus ang banal. Kung gusto mong makatawid sa banal, papunta sa dakong banal, si Jesus lang ang banal. Papunta sa dakong banal. Are you with me? Okay, number 4. Not only way to heaven, work that satisfies Father's holiness, or satisfied Father's holiness. Number 3, ano ba itong sinabi ni Jesus, I am the way to heaven, work that satisfied Father's holiness, included po dito din ang Holy Spirit. Ano ang bakit maraming tao hanggang ngayon? Alam naman si Kristo yan eh. Ipinanganak sabsaban. Kaya nga mayroong Pasko. Tama? Alam din naman nilang si Kristo nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga may Simana Santa. Pagdating ng Abril ba yun o Marso? Nang si Judas ay madapa, ang sabi ko'y buti nga. Baby. Tiga, may pasyon sila. Alam din nila, Simana Santa. Kamatayan ni Kristo. Pero bakit hindi yan makatotohanan?
Bakit walang talab yun? Bakit hindi pa rin ang tao tiyak na palangit pag namatay? Bakit ang tao hindi pa rin nababago ang buhay? Bakit hindi pa rin nagsisisimba? Bakit boring pa rin ang Diyos? Bakit? Hanggat walang Holy Spirit, sasabihin lang ni Jesus, I am the way, pero walang dating yan sa'yo. Bakit? Same chapter, mapapansin natin, included ang pangungusap sa Holy Spirit. Tingnan niyo po. 16 and 17. Matapos sila mag-usap-usap, sabi ng Panginoon, ako'y dadalangin sa Ama dahil kaya nga nalulumbay ng mga alagad Huwag kayong mga lumbay. Ako'y papaaakit sa Ama upang ipaghanda o kayo ng dapat kalagyan. Kaya magsampalataya kayo sa Ama at magsampalataya kayo di sa akin. Dahil sa bahay ng aking Ama ay maraming mansyon. Ako'y pupunta doon para ipaghanda ko kayo. At kung kayo may paghanda na, ay di ako'y babalik upang kung kayo kunin ko at kung saan ako'y naroon, ay doon kayo dumuon. Sabi naman niya ni Tomas, hindi nga alam mo kung ikaw ay pasaarin yung paglamandaan. Sabi naman ni Felipe, ipakita mo sa akin ang Ama at sukat na. Sabi ni Jesus, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Bakit? Alam niyo, sa pananalita ng Panginoon, hinusto niya. Ibig sabihin, ang pananalita ko ay malulubos sa inyong pagkaunawa. Darating ang banal na Espiritu. At ako'y dadalangin sa Ama. At kayo bibigyan niya ng ibang mga halip upang siyang sumainyo magpakailanman. Verse 17. Sa makatwid bagay, ang Espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanglibutan sapagkat hindi nito siya nakikita ni nakikilala man siya. Siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y tumatahan sa inyo at sa inyo. Alam nyo, kung bakit may mga pagkakataon ding medyo hindi agad nila na-appreciate ang salita ng Panginoon. Pero, pagdating ng Banal na Espiritu, ang Banal na Espiritu na talagang aaliw at magpapaunawa sa kanyang mga alagad. Sa kanyang mga alagad nga hanggat wala pa ang Banal na Espiritu, medyo nahihilawan sa maraming katotohanan, di lalo kung walang Holy Spirit. So, nung sinabi ni Jesus, I am the way, hindi lang tumutukoy sa way to heaven. And then, work, ako yung paraan, ako yung means, ako yung ginawa, ako yung gumawa ng paraan. Bakit? Ito yung gawang nakasisiya lamang sa Ama. Bakit? Ang nakakita sa anak ay nakakita sa Ama. Ang ginagawa ng anak ay eksaktong ginagawa ng Ama. Bakit? Ang Ama at anak ay isa. Kayo hindi naniniwala ng Ama at anak ay pantay, walang kaligtasan doon. Walang kaligtasan doon, gumaling. Ngayon, hindi lang maunawa yun. Bakit? Kaya mga kapatid, yung maunawaan mo ang Diyos at tagapagligtas, yan ay biyaya ng banal na Espiritu. Ang tagal na natin sumisigaw. Ang tagal na natin nagtuturo. Si Jesus ang daan. Obvious naman, ipinanganak sa sabsaban, naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang nawala, sapagkat gay na lamang ang pagsinta ng Diyos ang libutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanyang sampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang gan. Alam mo bang, kahit ang mga bulang reliyon, kahit ang mga taong individual, marami, sa ulo yung talatang yan, pero hindi tunay. Why? We need the Holy Spirit. For us to appreciate, to accept, to believe, to be convinced enough, to be persuaded by the truth that Jesus is the way, we need the power of the Holy Spirit. Okay. Tingnan niyo po ang 1 Corinthians chapter 2, verse 10. 1 Corinthians chapter 2, verse 10. Kaya alam mo sa totoo na, bilang mga ngaral nyo, sinisikap kong maklaro ang aking sinasabi sa salita ng Diyos. Amen? Pero nyo ba, ang talab at baon yan, wala sa aking boses. Wala sa aking sigaw. Wala sa aking gesture. Kailangan may gesture. Kailangan may magandang vocal voice. Kinakailangan, meron pa tayong projector. Samantala noon, sigaw lang, wala naman. Nasa tabing ng dagat, pero palibasa yung Holy Spirit ang gumawa. Naliligtas. Amen? 1 Corinthians chapter 2, verse 10. Para ma-appreciate natin, basahin natin ang verse 9. Madali ako ngayon, maaga. Kasi may pupuntahan tayo mamaya. Nakakaraming tuloy ako.
Datapwat gaya ng nasusulat. Ang mga bagay na hindi nakita ng mata at narinig ng tainga, na hindi pumasok sa puso ng tao, anumang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nangagsisiibig sa kanila. Tingnan niyo ha? Mga bagay na hindi nakita ng mata, narinig ng tainga, pumasok sa puso ng tao. Ano mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila, nagsisave sa kanila? Ano sabi? Hindi nakita, hindi narinig, na hindi pumasok sa puso. Maraming ganyan ang totoo. Ito'y totoo sa marami. Hindi makita ng mata, hindi marinig ng tainga, hindi makapasok sa puso. Amen? Pero paano yun nangyari? Verse 10. Ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, oo, ang malalalim na mga bagay ng Diyos. Alam niyo ba, yung sinabi ni Jesus, I am the way, sulat lang yan. Sinabi ni Jesus, ako at ang Ama isa, walang, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama, sulat lang yan sa marami. Kaya marami ngayon, ang daming conclusion. Kaya ngayon, ang daming version. Kasi naghahanap sila ng lapat sa kanilang gustong paniwalaan. Kasi mga kapatid, para eksakto at tama mong malasap si Jesus, isinugo ang banal na Espiritu. Na hindi nakikita ng tao, pero nakatira sa mga tunay na Kristiyano. Are you with me? Kaya yung matanggap mo na walang agam-agam na si Jesus lang ang aking pag-asa, yung manampalataya ka na walang agam-agam na si Jesus lang ang aking tagapagligtas, na si Jesus lang ang daan, siya lang ang magdadala sa akin sa Ama sa langit, na walang agam-agam, yan ay hindi galing ng preacher, hindi galing ng pag-unawa mo, kundi dahil ng banal na Espiritu na nakialam sa iyo. 1 Corinthians chapter 12, verse 2 yata o 3, kung di ako nakakamali. Naalala ko lang. Tingnan niyo po. Sige, sama natin yan, verse 2. Naalalaman ninyo na nang kayo mga hintil pa, ay iniligaw kayo sa mga piping Diyos-Diyosan. Ino palang nasamba sa Diyos-Diyosan na pipi ay ligaw. Kaya dito walang Diyos-Diyosan. Wala ditong puon. Kulay puon marami. Ano? Pero walang Diyos-Diyosan dito. Bakit? Yang piping Diyos-Diyosan, yan ay naligaw. Kaya ikaw, na naniniwala ka sa mga piping Diyos-Diyosan, ligaw ka. At ang sabi, mga piping. Ang sabi ni Jesus, I am the way. Iisa, ayan mga piping. Kala mo, ang dami-dami, walang silbi. Samantalang si Jesus, sapat na. Tama, ay dinilito ka lamang sa daming aling gadiran tunay. Ay may maputla, may maitim, may kayumanggay, may kulot, may tuwid. Huy, magising na kayo sa katotohanan. Kaawaan naman kayo, tagal-tagal nyo nang niluluko. Tama ba? Oo. Saan ka nakakita ng Diyos na binubuhat at pinagbebenta? Nagtatawaran pa nga sa lansangan, magkano yung Diyos-Diyosan mo? Ang Diyos hindi binibili. Ano kaga? Kaya ang tawang buhay walang kagaling-galing. Bakit? Naniniwala sa walang kagaling-galing. Tignan niyo ha? Naalalaman ninyo na nang kayo mga hintil pa, ay iniligaw kayo sa mga piping Diyos-Diyosan. Sa alinmang paraan pagkahatid sa inyo, ang daming paraan. Yung iba, hinihila ang patilya pag hindi ka magdadasal. Tama? Ikaw papaluin kung hindi ka luluhod ng malayo. Di ka? At ikaw minayin condition na ng Abaginoong Maria na pupuno ka ng disgrasya. Kalahin mo ha? Abaginoong Maria ay babae, di ka ang Ginoo'y lalaki. Ba't Abaginoo? Abaginang! Hindi nyo napapansin yan? Niluluko na kayo. Ginoo. At alam nyo ba sa Bisaya ang Ginoo? Panginoon. Ibig sabihin, Panginoon nila si Maria. Masakit yan, pero magbasa kayo.
Hinahamon ko kayo, magbasa kayo. At makinig kayo. Kasi hindi, ito ha, tingnan niyo ha. Ang manggagamot ay importante lamang sa nakaunawang siya may malalang sakit. Wala akong isinugod sa ospital na patawa-tawa pa. Wala naman akong sakit. No, lahat ng isinusugod sa ospital, naintindihang mamamatay na. Alam mo kung bakit hindi mahalaga sa iyo si Jesus? Akala mo'y tama ka. Hindi ka interesado sa tama hanggat hindi ka nakakaunawang ikay mali. Kaya nga dito, ina-expose natin yung mali para hanapin mo yung tama. At pag alam mo na tama, itatapon mo na yung mali. Ngayon, kung yakap mo tama at malihilaw ka pa rin. Kasi sabi ni Jesus, isa ako. Hindi siya lahukan. I am the way. Therefore, hindi siya magkalahok. Yung para bagang tubig at gin. Ngayon, nakakainom na ng puro eh. May gayang alak na gin, inainom mo ng puro. Pero si Jesus, hindi mo mainom. Tama ba? Amen. Ang lakas ng ang kapal ng mukha mo sa kasalanan. Kaya mong inumin ang purong alak. Tapos si Jesus nagpapakilala, ako lang pinaglalahok mo. Dito talaga, medyo tayo masasaktan. Pero masaktan na tayo dalhin sa tama. Kasi tayo nahaplos na tayo may pa-impyerno. Tama ba? Naiintindihan mo ba yan? Nalalaman ninyo na ang kayo'y mga hintil pa ay iniligaw kayo sa mga piping Diyos-Diyosan sa alinmang pag-aarang pagkakahati sa inyo. Verse 3. Kaya't ipinatatalastas ko sa inyo, o unawaan nyo ito, intindihin nyo ito. Yan ang ibig sabihin ni Pablo, na walang sino mang nagsasalita sa magitan ng Espiritu ng Diyos ay nagsasabi si Jesus ay tinakwil. Ibig sabihin mga kapatid, yung lasap, puro, dalisay, kapanay-paniwalang pag-angking kay Jesus ay nakasalalay sa banal na Espiritu. At walang sino may magsasabi si Jesus ay Panginoon. Hanggat hindi yan sa banal na Espiritu, nakikipanginoon ka lang. Kaya sabi, hindi ang bawat magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Ang daling sambitlain si Jesus na Panginoon. Pero pag hindi ito, dahil ng banal na Espiritu, lumayo kayo sa akin. Tama ba? Pag nadapa, Panginoon ko po, Jesus ko po. Pag nakabasag, ay Panginoon ko po, Jesus ko po. Pag napatakan, pag lumindol, Panginoon ko po, Jesus ko po. Ang ibang mag-anak pa Jesus Maria Jose. Di ba? Bakit? Hindi sa banal na Espiritu, sa gulat. Sa gulat. Nagulat, hindi dahil sa banal na Espiritu. At para maging sa banal na Espiritu, dapat nakikinig ka ng banal na kasulatan. Bakit? Ang kumasi po ng Biblia na naglalaman ng, ito pa yung book of many books. Kaya ang Bible, library na to. From Genesis to Revelation, 66 na aklat. Tama? Alam niyo ba yan? If you have your Bible, you have your library. Inspired books. Inspired Word of God. Ngayon, sino ang kumasi nito? Pag pinag-aralan mo 2 Timothy chapter 3, 15 to 17, 2 Peter 1, 20 and 21, ang lahat ng sumulat ay kinilos ng banal na Espiritu upang ang masulat ay kung ano yung ipinahayag at sinabi ng Diyos. Hindi ito sa karunungan ng tao. Therefore, para ang pagtawag mo ay udyok ng banal na Espiritu, dapat ito'y pagkatapos na makapakinig ka ng pangaral ng salita ni Kristo. Hindi yung nagulat ka, ay, ang laki ng liyap. Diyos ko po. Maraming tao napapa-Diyos dahil ng gulat, dahil ng pangangailangan, dahil ng circumstansya, dahil ng walang pera. Magandang tumawag ka kay Kristo dahil ng banal na Espiritu. Are you with me? Kasi ang sabi dyan, at wala sino man makapagsasabi sa Jesus ay Panginoon, kundi sa magitan ng Espiritu Santo. Ang lasap, tinatanggap ng Biblia na pagtawag kay Kristo ay dahil ng banal na Espiritu. Are you with me? Ay sinabi ni Jesus, I am the way. Tanggap din niya ng marami. Alam niyo ang apostasiya, alam din ang tama, pero sila hindi sa tama. Mahiging totoo lang yan kapag may banal na Espiritong involved. Within that chapter,
hindi naligwit ang usaping tungkol sa Holy Spirit. Kasi to really appreciate that Christ is the way going to heaven, going to the Father, may pakikialam dyan ng Holy Spirit. Eh, sasabihin ng iba, galingan lang na pangaral. Alahoy naman, may gagaling pag sa mga ngaral na si Kristo. Pinaghudasan pa nga ay Kristo na. Tama? Kristo na nga ay pinaghudasan pa eh. Are you listening? Kaya nga sabi ng Roma 10:17, ang pananampalataya ng gagaling sa pakikinig at ito'y pakikinig ng kanyang salita. Ang salita na kinasiyahan ng Banal Espiritu din ang gagawa para yung I am the way na pinapakilala, matanggap mo ng masaya, masarap, may kulay. Amen? Then last, yung sinabi ni Jesus, I am the way. Not only way to heaven, work that satisfies Father's holiness with the Holy Spirit. Ito po yung sinabi ni Jesus, I am the way. Basahin natin ulit. Basahin natin. Last point. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan. Pag sinabi ni Jesus, pag sinundan ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan, ibig sabihin, siya yung totoong daan. Ano? Kasi maraming daan eh. Pero hindi totoong daan. Kaya may binuntutan ni Jesus eh, ako ang daan at ang katotohanan. Ibig sabihin, hindi ako fake na daan. Kasi maraming fake na daan. Kahit nga sa pera, ang daming fake eh. Amen? Pati nga si Jesus Christ nga, pinipake. Nakapanood ako ng AI na Jesus Christ. Kaya isang araw, ang Antikristo talaga lalantad na. Malapit nang dumating ang Panginoon. Alam niyo ba yung mga rebulto? Napoprogram niya sa computer. Nagiging AI, anong ibig niya? Artificial Intelligence. Makakausap mo na si Jesus Christ na robot. Kala mong galing, laking kapusungan yan. Talaga ang tao ay pinipilit paniwalain sa kasinungalingan. Kaya dinuktungan ni Jesus ako ang daan at ang katotohanan. Bakit? Maraming nag-aangking Kristo pero hindi katotohanan. Maraming itinuturong daan pero hindi katotohanan. Kaya binanggit ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan. Ito pa maganda, at ang buhay. Amen? Ito yung buhay na, alam niyo ba, halata mo, pag si Jesus ang iyong sinampalatayanan, hindi nakakonfine lang yan sa daan. Ay, sinampalatayan ko na si Jesus sa daan. Dapat kasama rin yung siyang tamang daan. Hindi dating daan, tamang daan. Tama. At higit sa lahat, may buhay. Amen? Ano niyo ba ang buhay? Aba. Pag tinanggap mo si Jesus, tinanggap mo ang katotohanan, tinanggap mo rin ang kanyang buhay. Anong klaseng buhay si Jesus? Hindi na mahilig sa kasalanan. Hindi mahilig sa kasalanan si Jesus. In fact, siya nga yung kordero ng Diyos na walang kasalanan. Walang kapintasan. Ngayon, sinampalatayanan mo siya. Sabi mo, tinanggap mo siya. Sino tinanggap mo siya? Siya yung daan. Siya yung katotohanan. Siya yung buhay. Kaya dapat ang iyong buhay, may buhay. Ang tinanggap mo hindi rebulto, walang buhay. Ang tinanggap mo yung buhay. May buhay. Kaya maraming tao, pagdating sa Diyos, walang buhay eh. Pag pinag-usapay pera, mulaga. Pag pinag-usapay checks, mulaga. Pag pag-usapay apply, mulaga. Pag pupuntay outing, mulaga. Pag pinag-usapan si Jesus, walang buhay. Ay si Jesus ay ang buhay. Paano mangyayari yun? Baka tinanggap mo lang si Jesus na daan. Ay hindi, alam mo, may oras pa naman ako eh. Alam niyo ba, may mayaman ngayon. Nakapamasko ako eh. Hindi, ariho kay Utoy. Huwag kayong maingay. Ano mahirap hilahin? Meron ka ba, Utoy, dyan? Mabilis hilahin, 1,000? Ang hirap mo naman. Wala ang pera, 1,000? Sino medyang mabilis hilahin? Ayaw niyo lang pabistuhan. Hindi mo na ako mangungutang sa inyo.
Okay. Ito, 1,000. Brother Romel, parinig ka. Bala-bala lang na ito ibigay ko, huwag mong tututuhanin. Si Jesus, tunay na daan. Hindi yun bala-bala. Pero itong gagawin ko sa iyo, bala-bala lang. Okay. Ngayon, puro hayop na eh. Ang pera, yung huli labas. Kasi para daw, maiwasan na yung magaling pa ang pera may tao. Pero ang tao, walang pera. Maiwasan na ngayon yan. Kasi ang pera ngayon, wala ng tao. Ito na ngayon sasabihin, magaling pa ang tao, buhaya. Okay. Ang tamang pera, may tao. At may rice terraces. Pagka ito'y tao lang at walang rice terraces, fake yan. Fake yan. Kapag si Jesus ay daan lang, pero hindi katotohanan, fake yun. Fake yun. Tama? Pag sinabing ako ang daan, ako rin yung katotohanan at buhay. So kung sila ay katotohanan at daan, pero walang nabagong buhay, fake yun. Ang daming relihiyon ngayon, may Jesus din, pero wala pa rin bagong buhay. Bakit? Magiinom pa rin. Magsasabong pa rin. Maninigarilyo pa rin. Mangangaliwa pa rin. Hindi masihan sa isang asawa. Aburido na nga sa isa, magdadagdag pa. Tama ba? Kaya halata mo ang tao, ibang Jesus ang kanilang tinanggap. Amen? Ngayon, ibibigay ko. Bala-bala. Nung kinuha ni Romel, nasa kanya lang ba yung tao? O nasa kanya rin yung likod? Kung talaga siya sinasampalatayanan mo, magkakasama yon. Huwag mong pipiliin ng isa lang. Tama? Bala-bala lang yan. Hindi na Pasko. Pag sinabing kotse, may gulong, may manibela. Payag ka ba nagkakotse? Mahal na mahal ang bili mo. Walang manibela. Walang gulong. Ganyan din si Jesus. Huwag mong paghihiwalayin na siya yung daan. Siya yung katotohanan. Kapag hindi ka ligtas, hindi mo tiyak na palangit, fake yung pinuntahan mo. Hindi magkasama ang mali at tama. Itatapon mo ang mali para masabing tinanggap mo ang tama. Sino dito yung may pera-perahan? Yung reject na pera? Yung play money. Balik nga ulit ito, Brother Romel. Halimbawa, play money. Halimbawa, ito ay play money. Ito'y play money. Ito'y tunay na pera. Iaalok ko sa iyo, pareho. Hindi pwedeng parehong iyo. Ano nung gusto mo? Play money o yung tunay na pera? Tunay na pera. Masya po na, baka makuha mo nga. Huwag mong pagsamuahin ang Diyos-Diyosan at si Jesus. Itatapon mo ang mali para tamang matanggap mo ang tama. Pag pinagsabay mo, hindi, hilaw ka pa rin. Hilaw ka pa rin. Halimbawa, isa kang dalaga, dalawa naliligaw sa iyo. Abay, isa lang yung sagutin dyan. Pag pinagsabay mo, mahina kang babae. Are you with me? Amen. Tama ba? Tapos ang naliligaw si Rene at saka si Eddie Gutierrez. Hindi pwede pagsabayan, pero malupit. Ang napili mo si Rene. Magaling ikaw magpatawa. Ay, doon na sa pugi, na isang araw matuturuan mo rin magpatawa. Amen? Huwag mong pagsabayin ang mali at tama para masabing tama ang iyong pagtanggap. Kaya sabi ni Jesus, I am the way. Wala siyang kalahok. Wala siyang ibang kasali. Ayun eh. So ano ang ibig sabihin dito? Itong puntos ko, word that guarantees hope or assurance. Kasi pag si Jesus ang daan, abay, hindi ka ililigaw. Amen? Ate, napasarap pa eh. Meron doon isang pare, dumating ng Taysan. Ay papunta kina Brother J. Abaha. Papunta kina J. Abaha. Ay dito bumaba. Ang nakausap ay si Jander.
Utoy, saan ka ang papunta doon sa Cornelio Abaha? Sabi, di niyo. Nasamahan ko kayo. Pumunta ka ni Brother Jay. Natukoy. Nagpasalamat yung pare. Utoy, dahil sa ako'y dinala mo sa bahay ng Cornelio Abaha, ituturo ko naman sa iyo ang daan palangit. Ba sabi ni Jander papuntang Abaha nga, hindi nyo alam. Yung pag namang palangit, alam mo, pag address ng tao, maliligaw ka. Pero pag si Jesus ang dinaanan, hindi ka maliligaw. Ginagarantiyan ni Jesus, ako ang daan, dadalhin talaga kita sa Ama. Amen? Kaya kapag hindi si Jesus yung pununtahan, ay naka baka'y ararat ang iyong marating. At higit sa lahat, impyernong walang hanggan. Kaya nang sinabi ni Jesus, I am the way, ginagarantiyahan na tayo ng pag-asa. Pag sinabing pag-asa, tiyak na pupuntahan. Kaya ba, tiyakan ninyo pag namatay ay palangit? Tanong, seryosong tanong, tiyak nyo na bang kayo'y palangit pag namatay? Sa mga bisita natin, tiyak nyo na bang kayo'y palangit pag namatay? Pag hindi pa, ligaw. Iba ang iyong daan. Baka santo ninyo ang iyong dinaanan. Baka si Maria, baka si Pedro, kung ano-ano. Baka iglesia, hindi rin iglesia ang daan. Ay mali yung sasapi ka sa amin maliligtas. Hindi iglesia ang nagsalitang ako ang daan. Hindi iglesia yan, si Kristo yan. Maliwanag ko ba? Tayo po'y manalangin. Mapagpala namin Diyos, Banal na Espiritu, sa iyo po ay aking